Ang Thai thriller crime movie na pinamagatang Bad Genius ay hango sa tunay na pangyayari at naglikha ng malaking iskandalo sa bansang Thailand, tungkol ito sa isang high school student, kung saan ginamit nito ang kanyang talino para kumita ng malaking pera habang nag-aaral pa. Nagsimula ang lahat ng dalhin si Lin ng kanyang ama sa isang private school para e-transfer, pero nang kwentahin ni Lin ang magagastos ng kanyang ama, tumutol ito na lumipat doon. Bukod sa mahal ang tuition fee, ay malaki din ang magagastos nila sa pamasahe. Dahil mahalaga sa eskwelahan na magkaroon ng isang estudyanteng matalino at marami ng nakuhang achievement award, nagbigay ang principal ng scholarship, para pumayag si Lin na sa eskwelahan nila ito mag-aral. Habang kinukunan ng litrato si Lin para sa kanilang school ID, nakilala niya doon si Grace na naging kaklase rin niya, at mula noon, naging mag-best friend ang dalawa hanggang sa pagdating nila ng grade 10. Hindi tulad ni Lin, mahina si Grace sa klase, kaya sa extracurricular activities na lang ito bumabawi. Isang araw sinabi ni Grace na binago ng eskwelahan ang requirement para makasali sa stage play, na kailangan umabot kahit sa 3.25 ang average, pero alam ni Grace na hindi niya kayang abutin ang ganong marka, dahil mahina siya sa math. Sinabi ni Lin na madali lang ang math, at mas mahirap ang ginagawa ni Grace na umarte sa stage play, dahil sa hiling ni Grace na tulungan siya ni Lin sa mga lessons nila sa math, hindi nagdalawang isip si Lin na turuan si Grace. Pero sa midterm exam, nakita ni Lin na nahihirapan sa pagsagot si Grace, nag-alala si Lin dahil siguradong babagsak ang grades nito, mapipilitan itong lumipat ng ibang eskwelahan, at mawawalan siya ng matalik na kaibigan. Nagpasya si Lin na tulungan si Grace, nagmamadaling tinapos ni Lin ang pagsagot sa test paper, kinuha niya ang isang eraser at doon isinulat pasunod-sunod ang mga letrang may tamang sagot. Nang matapos, ipinasa nito kay Grace gamit ang sapatos. Hinubad naman ni Grace ang kanyang sapatos para hindi mahalatang walang sapatos si Lin, ang kaso napasobra ang tapo nito. Mabilis na tumayo si Lin para hindi sila mahuli, sinadyang humarang din ito sa harap ng kanilang guro, nang sa ganun makuha ni Grace ang eraser. Kaya naman nawala ang kaba ni Grace na hindi siya makapasa, mababasa sa mga mata nito ang labis niyang pasasalamat sa kaibigan. Dahil doon, malaki ang nakuhang marka ni Grace na 3.87 sa kanyang general average, hindi nalalayo sa general average palagi ni Lin na 4.0. Tuwang-tuwa si Grace sa nangyari, at bilang pasasalamat kay Lin, niyaya ito ni Grace na lumabas para mag-celebrate. Sa hotel na pagmamay-ari ng boyfriend ni Grace sila pumunta, nakasama nila doon ang kanilang kaklase at boyfriend ni Grace na si Pat, isang anak mayaman at nagmamay-ari ng ilang 5-star hotel at iba pang kumpanya ang mga magulang nito. Sinabi ni Pat na maswerte si Grace na nagkaroon nito ng isang kaibigan tulad ni Lin, at ibig din ni Pat na magkaroon ng kaibigan na tutulong din sa kanya sa exam. Dahil sa mga katulad nilang may pera, hindi nila kailangan magpakapagod pa mag-aral para maging matalino, kailangan lang nila ng mataas na mga marka para magmukhang matalino. Kaya inalok nito si Lin na handa si Pat at ang 5 niyang kaibigan na magbayad, kapalit ng pagbigay ni Lin ng mga answer sa exam. Bawat isa sa kanilang 6 ay magbibigay ng 3,000 baht sa bawat subject, may 13 subject sa isang semester, kaya nasa 234,000 baht o mahigit 360,000 pesos sa isang semester ang makukuha ni Lin kung papayag ito. Dagdag pa ni Pat na malaking pera na rin para pambayad ni Lin sa T-money ng eskwelahan. Nagulat si Lin kung para saan ang T-money, wala siyang dapat bayaran dahil isa siyang scholar. Pero sinabi ni Pat na maliban sa tuition fees, lahat ng estudyante ay nagbibigay ng T-money para sa mga guro. Mas bobo ang estudyante, mas malaki ang T-money. Sinabi ni Grace na 400,000 baht ang kanyang ibinigay, at 20 iMac naman ang dinonate ni Pat sa library. Hanggang makita ni Lin sa cabinet ang resibo na nagbigay nga ang kanyang ama ng 200,000 baht sa eskwelahan. Labis na naawa si Lin sa kanyang ama, alam niyang maliit lang ang sahod nito bilang public teacher, kaya sigurado siyang matagal pinag-ipunan ng kanyang ama ang ganong kalaking halaga, lalo na mag-isa lang itong bumubuhay sa kanya mula nang iwan sila ng ina ni Lin. Pero sinabi ng kanyang ama na kaya niya inilipat doon si Lin, dahil karamihan sa mga nag-graduate doon ay nakakakuha ng scholarship sa ibang bansa, walang ibang hinahangad ito kundi magandang kinabukasan ni Lin. Habang nagpapiano si Lin, biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, na pwede niyang magamit para tanggapin ang inaalok ni Pat, naisip niyang malaking tulong sa kanyang pag-aaral, at sa kanyang ama ang makukuha niyang pera kina Pat.
Ang sumunod na araw, sinabi ni Lynn sa grupo ni Pat na para hindi mahalata ng guro, hand signal na ginagamit sa pagtugtog sa piano, ang kanyang gagamitin sa pagbigay niya ng mga answer, dahil multiple choice na ABCD ang nasa exam, itinuro ni Lynn ang mga hand signal pattern para sa bawat letra at mga numero. Nang dumating ang exam, walang kaalam-alam ang guro, nagamit ang pagkumpas ng mga daliri ni Lynn. Tahimik na naibibigay nito ang kanyang mga answer sa grupo ni Pat, nakampante lang at nakakasiguradong hindi sila babagsak sa exam. At gaya ng inaasahan, matataas ang nakuhang marka ng grupo ni Grace, habang si Pat, binigyan ng bagong kotse ng kanyang magulang dahil sa paniniwalang maayos ang pag-aaral ng kanilang anak. Masaya din si Lynn na nakitang pumasok na sa kanyang account ang perang ipinangako ni na Pat. Natutuwa naman ang ama ni Lynn na binilhan niya ito ng bagong damit, na ang alam ng kanyang ama, na galing sa legal na kinikita ni Lynn sa pagpapiano lesson sa kanyang mga kaklase. Di naglaon, paisa-isa na ring sumasali ang mga estudyanteng mayayaman sa grupo ni Lynn. Isang araw nagkaroon ng inter-school quiz competition, si Lynn at isa nitong kaklase ang naging pambato ng kanilang eskwelahan. Si Bank ang makakasama ni Lynn, isa ring kapos sa buhay, sinuwerte ring makapasok bilang scholar dahil sa pagiging matalino rin. Sa competition, nanalo sina Lynn at Bank dahil sa mabilis na pagsagot ni Bank. Tuwang-tuwa ang principal dahil eskwelahan nila ang nanalo. Tinanong nito si Bank kung paano natandaan ni Bank ang ganung karaming numero. Sinabi ni Bank na madali lang talaga niyang ma-memorize ang kanyang mga nababasa. Ipinaalam ng principal na may offer ang ibang bansa ng full scholarship sa college, kaya kung sino sa kanilang dalawa ang mag-graduate na may pinakamagandang record, ay siya ang ipapadala ng eskwelahan. Katulad ni Lynn, may pangarap si Bank na makaahon din sa kahirapan, kaya pinagbubuti nito ang pag-eeskwela. Pagkatapos ng klase umuwi agad ito para tumulong sa kanyang ina sa kanilang laundry shop. Patay na ang ama ni Bank, sira-sira na rin ang kanilang washing machine, at naaawa siya sa kanyang ina na sugat-sugat na ang kamay sa paglalaba. Isang araw isang kaklase ni Bank na si Jung ang lumapit sa kanya. Sinabi ni Jung na nahihirapan siya sa paraan ni Lynn na hand signal pattern. Kaya inalok nito si Bank na bayaran niya para makakopya lang sa exam. Bagamat walang alam si Bank sa sinasabi ni Jung tungkol sa hand signal pattern, hindi pa rin ito pumayag sa gusto ni Jung. Sa school gym ginanap ang grade 10 final exam, laking gulat ni na Grace nang sabihin ng guro na bawat katabi nila sa upuan ay iba ang test paper, dahil dalawang set ang exam, iba ang test paper ng Group 1 at iba rin ang sa Group 2. Nag-alala si Lynn dahil Group 1 ang kanyang test paper. Ibig sabihin hindi niya mabibigyan ng answer ang mga nasa Group 2. Ganun pa man may naisip agad si Lynn ng paraan, sumenyas siya na una niyang bibigyan ng answer ang Group 1. Nang magsimula ng ikumpas ni Lynn ang kanyang daliri, si Pat ang unang nagbabasa ng hand signal ni Lynn, sa kanya inuulit ikumpas ito para makita ng mga nasa likod, habang si Grace naman ang umuulit para makita naman ng mga nasa gawing kanan. Group 2 ang test paper ni Jung, kaya hindi ito mapakali. Kinakabahan nito na hindi siya mabigyan ng answer ni Lynn, napansin yun ni Bank, inakala ni Bank na nangongopya ito. Nang matapos si Bank, nagsumbong siya sa guro na nangongopya si Jung sa katabi, pero sinabi ng guro na hindi makakakopya si Jung dahil magkaiba sila ng test paper. Ilang saglit pa natapos nang magbigay si Lynn ng mga answer sa Group 1, na sabay-sabay ding nagsitayuan, habang hindi nakatingin ang guro, agad nagpalit ng test paper si Lynn at Jung. Kahit basang-basa na ng pawis sa pagmamadali si Lynn sa pag-solve ng test paper, tuloy-tuloy lang ito para makahabol siya sa oras, di nagtagal nagsenyas na siya para sa mga answer sa Group 2. Nagmamadaling ikinumpas ni Lynn ang kanyang mga daliri, habang nagmamadali rin ang kanyang mga kaklase sa pag-answer sa test paper, hanggang inabutan na sila ng oras, pero hindi pinansin ni Lynn ang guro, tuloy lang ito sa pagkumpas ng kanyang mga daliri. Eksakto nang kunin na ng guro ang test paper, laking tuwa ng kanyang mga kaklase na nakahabol sila at natapos sa paglagay ng mga answer. Habang akala ni Lynn ay wala ng problema, pero makalipas lang ng isang oras, pinatawag si Lynn at si Jung sa principal's office. Iyon ay dahil pati sa principal ay nagsumbong din si Bank tungkol sa pangungopya ni Jung sa exam. Ang problema, iba ang nadiskubre ng principal, nakita nitong kasama sa test paper ni Jung ang scratch paper ni Lynn. Pero para hindi madamay ang iba, inamin na lang ni Jung na inalok niya ng pera si Lynn, kapalit ng ito ang mag-answer sa test paper ni Jung. Agad na pinatawag ng principal ang ama ni Lynn, sinabi ng principal kay Lynn na ang eskwelahan ay lugar para sa pag-aaral hindi para kumita ng pera.
Pero sinabi ni Lin, na kahit mga guro ay pinagkakakitaan din ng extra ang eskwelahan, maliban sa tuition fee kung ano-ano ang hinihingi nila sa mga estudyante. Nagalit ang principal sa narinig, sinabi nitong inaalis na nila sa pagiging scholar si Lin, at si Bank na ang qualified para ipadala nila sa ibang bansa. Dahil dito labis na dinamdam ng ama ni Lin ang pagkabigo sa pangarap nito, na makita niya si Lin na mag-aral sa ibang bansa. Makalipas ang mahigit isang taon, ilang buwan na lang matatapos na sila sa grade 12, ikinwento ni Grace na kinausap siya ng magulang ni Pat, sinabi ng magulang ni Pat na natutuwa sila, dahil mula nang makilala ni Pat si Grace ay tumaas na ang mga grades nito. Kaya ibig ng magulang ni Pat na samahan pa rin ni Grace ang kanilang anak hanggang sa college sa Amerika, at sila na ang bahala sa lahat ng gagastusin ni Grace. Pero ang problema ni na Grace ay kailangan nilang makapasa muna sa STIC exam para makapag-aral sila sa kahit saang university sa Amerika. Nakahandang magbigay sila kay Lin ng 600,000 baht o mahigit 940,000 pesos, kung papayag ito na tulungan silang makapasa sa exam. Bagamat ayaw ni Lin na pumayag, nagdadalawang isip pa rin ito dahil malaking halaga ang maaari niyang makuha, sapat na para sa pag-aaral din niya sa college. Pero nang mapadaan si Lin sa reception, nakita niya ang mga relo na nakaset ng iba't ibang oras sa iba't ibang bansa, biglang may naisip siyang paraan para tanggapin niya ang alok ni na Grace. Kinabukasan sinabi ni Lin na sabay-sabay sa isang araw gagawin ang exam sa iba't ibang bansa, kailangan pumunta ni Lin sa Australia para doon mag-exam. Dahil advance ng 4 na oras ang Australia kesa sa Thailand, mauunang mag-exam sila sa Australia, at doon may pagkakataon si Lin na may padala ang mga answer, bago pa man magsimula ang exam sa Thailand. Lalong natuwa si Grace nang sabihin pa ni Lin na sasama din siya kina Grace na mag-college sa Amerika, at hindi nahihingi pa ng pera si Lin sa kanila, pero kailangan maghanap ni na Pat ng mga estudyanteng handang magbayad, at ibig makapasa sa STIC exam. Nang sa ganun malaking pera ang kanilang paghahatian, at may magamit na pondo si Lin para sa pag-aaral niya sa Amerika. Gaya ng itinuro ni Lin, ang pwedeng dalhin lang sa exam ay lapis, eraser, exam ID at passport, kaya lahat ng kasama nila ay bibigyan ng lapis, kung saan doon nila makikita sa barcode ng lapis ang sunod-sunod na mga answer. May 4 na klase ng laki ng linya sa barcode, at yun ang palatandaan ng 4 na letra. Sinabi ni Lin na 2 beses lang ang break time, yun ang pagkakataon para maipadala niya ang mga answer, pero hindi niya kayang tandaan lahat ng answer dahil sa limitado lang ang oras, kaya kailangan nila ng isang taong makakatulong, na may kakayahan na madaling matandaan ang kanyang binabasa, walang iba kundi si Bank. Pero ang problema, ayaw ni Bank sa pandaraya, kaya baka hindi ito pumayag. Ang sumunod na gabi, maagang umuwi si Bank para mag-review dahil kinabukasan na ang exam niya sa scholarship para makapag-aral siya sa Singapore. Pero may biglang lumapit na 2 lalaki, at pinagbintangan si Bank na nabundol nito ang sasakyan, hindi na magawang makaiwas pa ni Bank nang bugbugin na siya ng mga ito. Kinabukasan, hapon na nang magkamalay si Bank sa isang landfill, umiyak nang umiyak si Bank hindi dahil sa tinamo nitong mga sugat, kundi dahil sa hindi na siya nakapag-take ng exam para sa kanyang scholarship na pinapangarap. Makalipas ang ilang araw nang makalabas si Bank sa ospital, pinuntahan ito ni Lin sa kanilang laundry shop. Humingi ng sorry si Bank, na hindi niya sinasadya na matanggal bilang scholar si Lin, intensyon lang talaga niya noon ay isumbong ang maling gawain ni Jung. Sinabi ni Lin na pareho na sila ng sitwasyon ngayon, na hindi na nila kayang magtapos ng college ng libre, kaya inalok nito si Bank na sumama sa kanila, para kumita sila ng pera para magamit nila sa college. Hindi pumayag si Bank, sinabi nitong hindi kaya ng kanyang konsensya ang mandaya. Sinabi ni Lin na hindi sila mapapaaral ng konsensya, walang ibang tutulong sa kanila para makaahon sa hirap kundi sarili lang nila. Kung sina Pat at Grace ay mayayaman na, pero ginagawa nila ang lahat dahil may gusto pa rin silang maabot. Nag-iwan si Lin ng address kung saan pwedeng pumunta si Bank kung magbago ang isip nito. Sa printing shop ni na Grace sila magsasagawa ng mga plano. Nang gabing iyon napangiti si Lin, alam niyang darating si Bank para sumama sa kanila. Nalula si Bank sa sobrang pagkabigla, hindi niya akalaing mahigit 1 million baht o 1.5 million pesos ang ibabayad ng grupo sa kanya. Nagsimula agad silang mag-register sa site ng STIC. Gumawa din si Grace ng peking consent letter ng quiz competition, para payagan si Lin ng kanyang ama na pumunta ng Australia. Ang mga sumunod na araw, tinutukan nilang mabuti ang pagre-review para sa posibleng makaharap nila sa exam, paulit-ulit ding practice ang kanilang ginawa para lalo silang masanay sa sistema ng kanilang mga pinaplano,
habang excited naman ang mayayamang estudyante sa exam, at nag-uunahan pa sa pagbayad, na umabot ng mahigit 7 million baht ang naging koleksyon nila. Ilang oras na lang ay flight na ni Lin papuntang Australia, habang nag-uusap sila, nadiskubre ni Bank na si Pat ang nag-utos sa dalawang lalaki na bugbugin siya noon, para hindi ito matuloy na mag-take ng exam sa scholarship at mapilitan itong tanggapin ang alok nila. Bagamat humingi ng tawad si Pat, nagpasya si Bank na umatras na lang sa kanilang usapan. Subalit habang papauwi si Bank, nakita niya ang isang advertisement tungkol sa mga makabagong kagamitan sa laundry shop. Naisip niyang kapag nakabili siya ng mga bagong washing machine, siguradong dadami ang kita ng kanilang negosyo, at hindi na mapapagod pa ang kanyang ina. Kaya nagbago ang isip ni Bank, laking pagtataka ni Lin na makitang bumalik ito. Sinabi ni Bank na wala na siyang magagawa pa sa nangyari, ang importante ay kumita siya ngayon ng pera. Ang sumunod na araw nakarating na sila sa Sydney, Australia, at bago nagsimula ang exam, pumasok si Lin sa CR at itinago agad nila ang kanilang cellphone. Sa exam, mabilis lang silang nakatapos ni Bank, kaya nagkaroon sila ng konting oras para i-memorize ang mga answer. Nang mag-break time nagmamadali silang pumasok sa CR, saka itinext agad ni Lin ang mga answer. Habang si Bank bago nito itinext ang mga answer, humingi muna ito ng dagdag na 1 million baht, bilang kabayaran sa pambubugbog sa kanya noon, at ibig ni Bank na i-deposito agad nila ang pera sa account nito. Galit na galit si Pat, ganun pa man walang magagawa si Pat kaya nagdeposito muna sila ng kalahati sa hinihingi ni Bank, at kalahati kapag natanggap na nila ang mga answer. Nang matanggap na ni Pat lahat ng answer sa Section 1, nagmamadali na silang nagprint ng mga barcode sa mga lapis, habang naghihintay din sa labas ng printing shop ang mga estudyante sa mga lapis, nakaabang din ang mga motor taxi na maghahatid sa kanila papuntang STIC examination venue. Ilang sandali pa nagsimula na ang exam ng Section 2, mabilis ulit nakatapos sina Lin at Bank, at sa break time, nagmamadali muli silang pumasok sa CR. Pero habang nagtetext si Bank, nagduda ang mga inspektor dahil matagal lumabas si Bank, kinatok nila ito at pinalalabas. Hindi lumabas si Bank bagkos nagmamadaling tinapos nito ang pag-text, nang matapos agad niyang dinilit ang lahat, sinubukan ni Bank i-flash ang cellphone pero nabigo itong ma-flash. Kaya nahuli si Bank ng mga inspektor at wala na itong nagawa pa. Dahil doon, pati CR ng mga babae ay isa-isa na ring ininspeksyon. Nang lumabas si Lin na itago niya ang cellphone sa kanyang sapatos, kinabahan si Lin nang makitang kinukumprunta ng inspektor si Bank. Lahat din ng estudyante ay kinakapkapan bago pumasok sa classroom, nakakita agad ng paraan si Lin itinago niya ang cellphone sa water dispenser. Sa final section ng exam, nag-aalala si Lin dahil wala na si Bank. Baka hindi niya kayanin i-memorize lahat ng mga answer. Nang matapos si Lin, naisip niyang kailangan na niyang maipadala kina Grace ang mga answer dahil magsisimula na rin ang exam sa Thailand. Pinilit niyang magsuka para sabihin sa examination officer na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at uuwi na lang siya. Nang payagan siyang makalabas ng classroom, kinuha ni Lin muli ang cellphone. Eksakto namang parating na ang inspector para imbestigahan din si Lin. Dahil nakita nila sa records na sabay nag-register si Lin at si Bank, pero hindi na naabutan nito si Lin kaya inalarma ng inspektor ang mga gwardya na wala munang palalabasin. Nang mga sandaling iyon ay nakalabas na si Lin ng building, alam ng inspektor na walang ibang pupuntahan si Lin kundi ang train station, kaya doon din ito pumunta. Habang mabilis na naglalakad si Lin, nagmamadali din itong nagtitext sa mga answer, nang biglang mabanggaan siya ng isang lalaki at mahulog ang cellphone. Kinabahan lalo si Lin dahil nabiyak ang screen ng cellphone, at naghang ito ng ilang saglit. Pero swerteng gumana muli ito hanggang may text na ni Lin lahat ng mga answer, pero namataan na siya ng inspektor kaya nagmamadaling lumayo si Lin. Habang nakasunod ang inspektor, nakita ni Lin ang isang food vending machine sa tabi, agad bumili si Lin ng cookies at juice, at mabilis niya itong kinain at inipon sa kanyang bibig. Nang makalapit na ang inspektor, sa kanya ibinuga ang mga pagkain. Inakala ng inspektor na sumuka si Lin dahil masama ang pakiramdam nito, ganun pa man kahit naniwala ang inspektor na may sakit si Lin, pinababalik pa rin ito sa STIC building, habang hindi nakatingin ang inspektor, inilagay ni Lin ang cellphone sa bag ng isang babae. Samantala, mabilis ding na-print ni Grace ang kumpletong mga answer sa barcode na nasa mga lapis, dali-dali din silang sumakay sa motor taxi para sila naman ang mag-exam. Nang makabalik si Lin sa STIC building, sinabi sa kanya na kanselado ang kanyang score sa exam dahil lumabas siya na hindi pa tapos ang exam. Nalaman din ni Lin na bawal nang mag-exam si Bank sa STIC,
at ma-expel din ito sa kanilang eskwelahan sa Thailand. Bagamat walang nakuhang ebidensya kay Bank, inamin nitong nandaya siya sa exam para makakuha lang ng mataas na score, at sinabi rin ito na hindi niya kilala si Lin. Subalit nang makabalik si Lin sa Thailand, iniwasan na nitong makipagkita pa kay Grace at Pat, hindi rin ito pumunta sa ginawang victory party ng kanilang grupo, para sa pagkakapasa ng lahat na estudyanteng nag-take ng exam sa Thailand. Napagtanto ni Lin na hanggat nakakasama niya sina Grace at Pat, magiging instrumento siya palagi ng mga maling gawain. Makalipas ng isang buwan, nag-text si Bank at ibig nitong makausap si Lin. Nang gabing yun pumunta si Lin sa laundry shop ni na Bank. Nakita ni Lin na bagong ayos ang shop ni Bank at nakabili na rin ito ng bagong motorsiklo. Sa loob, mahahalata din na mga bagong gamit ang naroon. Sinabi ni Bank na malapit na ang GAT-PAT exam na katulad ng STIC exam, inalok ni Bank si Lin na muli silang magsama, dahil mas maraming estudyante ang papayag na magbayad, makapasa lang sa GAT-PAT exam. Mahigit 10 million baht ang kanilang kikitain, na hindi nila kikitain kahit ilang taon pa silang magtrabaho sa opisina o kumpanya. May mas maayos na plano si Bank para hindi sila mabulilyaso, mahuli man sila, wala naman nakukulong dahil lang sa nandaya sa exam. Pero hindi pumayag si Lin, sinabi nitong hindi na siya pagagamit sa mga maling gawain, nagbanta si Bank na sasabihin niya sa STIC na nagkaroon ng dayaan sa exam at si Lin ang mastermind. Sinabi ni Lin na nakahanda na siya kahit ano pang mangyari. Hanggang isang araw, nagpasama si Lin sa kanyang ama sa Ministry of Education, para unahan na niya si Bank, at mapigilan ito na maulit pa ang pandaraya ng mga estudyante sa examination. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Makatubig ng Balayan, Batangas, Giaw family ng Antipolo, Leica Calandria ng Antipolo, Alangino Sarcino ng Carles, Iloilo, Ray Cancelar, RGB ng Polomolok, Ricky Lacan Arya ng Davao Oriental, Mark Lloyd Ando, at Jade Pearl Loroon ng Tugbok Mintal, Moranti family ng Oriental Mindoro, Romulo Bulilan ng Totolan Dawis Bohol, Sunday Simbako, Tim Harris Blog ng Osamis City, Geng Reyes, Charis Macaor ng Tondo Manila, Arvin Nil Madrinian, Sandy Reblando, Ames Family, Joel John Conde ng Mandaue City, Mariano Masangkay ng Calapan Oriental Mindoro, Windoff Therapeutics Services and Training Center ng 13 Martires City Cavite, Plantita Mill ng Osamis Mindanao, Piu Puneles ng Talisay City Negros Occidental, Ian Cañete ng Valenzuela, Family T ng Cabanatuan City, Well Multi-Skilled TV ng Dasma, Arvin Nil Madrinian, Jamuran, Romy Den Fontenilla, Ryzen Cober, John Paul Kedines ng La Carlota City Negros Occidental, Lunok TV, Richard Payo Panin ng Talipapa Osamis City, Will D. Ignacio ng Las Piñas City, Ola J. Rainey, Yolanda Fabregas ng Oriental Mindoro, Calicoy Vines, Filipina Calma ng Tarlac, Eranio Briones ng Balagtas Bulacan, Marilons Mix Vlogs, Carlo Velasco ng Pagudpud Ilocos Norte, Jimboy Verdun ng Pagadian City, Renz Vlog Channel ng Nueva Ecija, Marilyn Gamosa ng Puerto Princesa Palawan, Teresita Vicente Aglayen ng Bacon Benguet Province, at si Miriam Gayamo ng Japan. Marami pong salamat, ingat po kayo palagi.